malapit na mga kababayan ma-booking yung mga palusot ng pamilya Duterte. Official result ng examination. Kaya galit na galit sila. Bakit na ginagawa nila itong walang paintulot sa amin? Bakit gagawin yung paintulot sa inyo na hindi naman po minor de edad si Digong? Ang dapat may paintulot kung minor de edad, senior citizen na po si Digong. At siya mismo yung gumawa ng paintulot. Kahit ngayong pagbisita po, pinaintulutan daw. At parte yon ng obligasyon, responsibility ng gobyerno na i-check ang kalagayan ng isang Filipino. Di ba? Yung pagbisita ng mga embassy officials, maisahan ninyo. Sige, kwento ninyo na kung ano-ano. Pagkatapos, bangga-bangga man yung kwento. Iba yung kwento ni Sarah, iba naman yung kwento, mga kababayan, ni Elizabeth Zimmerman. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito po yung balita ngayon na pwedeng umikot ang tumbo ni Bato de la Rosa. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Para kasing tinatakot na naman po ni Attorney Cristina Conti. Itong si Bato de la Rosa. Ayan po, sabi dito, ICC prosecutors may seek Bato arrest while court awaits Duterte fitness test. Sabi ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Diba niya, Mr. Maravillas, many times lumalabas yung ganyang kwento. Bakit kasi hindi pa pinapalabas yung yung warrant of arrest para kay Bato de la Rosa? Wait lang po. Ganyan talaga po ang proseso. Tinichimpo po sa tamang panahon. At mga balitang ganito po, ang tingin natin, parte ito ng pagkondisyon sa isipan ng mga tao at saka po ni Bato de la Rosa na palapit ng palapit ang kanyang pakikipag-reunion kay Digong na miss na daw niya. Miss na, hindi ka man pumupunta doon. Buti nga si Amy Marcos pumunta doon na laking tulong mga kababayan sa naging desisyon ng ICC na huwag pagbigyan yung interim release. Kasi yun ang patunay, ma-impluensya. Ma-impluensya pa rin si Digong, pati yung kapatid ng Pangulo, impluensyado. Diba? Maganda yung naging epekto. Tapos hinihintay natin mga kababayan sana, ito mga Duterte senators na magsalita, ikondina yung ginawa ng ICC at tawaging inhuman at violation ng human rights. Wala nang magsalita. Pati si Sara ayaw magsalita. Nadala siguro. Tahimik lahat mga kababayan yung mga Duterte senators. Sabi ni Attorney Conti, this issue could actually proceed independently of a warrant of arrest against Bato or others. Because at this point, the prosecution is just sitting around and waiting for results. Wala po siyang ginagawa. This after the ICC indefinitely postponed Duterte's confirmation of charges hearing, originally scheduled on September 23 due to the defense team's claim the former president is not fit to stand trial. So sabi po ni Attorney Conti, currently yung ICC nakikipag-usap sa mga health experts para ma-discuss yung kondisyon ni Digong to determine if he is indeed incapable to stand trial. ICC has also received Duterte's test results, including one from a psychiatrist. Sa malapit na mga kababayan ma-booking yung mga palusot ng pamilya Duterte. Official result ng examination. Kaya galit na galit sila. Bakit na ginagawa nila itong walang paintulot sa amin? Bakit gagawin yung paintulot sa inyo na hindi naman po minor de edad si Digong? Ang dapat may paintulot kung minor de edad, senior citizen na po si Digong. At siya mismo yung gumawa ng paintulot. Kahit ngayong pagbisita po, pinaintulutan daw.
At parte yun ng obligasyon, responsibility ng gobyerno na i-check ang kalagayan ng isang Filipino. Di ba? Yung pagbisita ng mga embassy officials, maisahan ninyo. Sige, kwento ninyo ng kung ano-ano. Pagkatapos, bangga-bangga man yung kwento. Iba yung kwento ni Sarah, iba naman yung kwento, mga kababayan, ni Elizabeth Zimmerman. Bangga-bangga yung kanilang kwento, mga kababayan. Iba yung kwento ng abogado, iba yung kwento ni Sarah. Sakit ng ulo si Sarah, mga kababayan sa abogado. Ayan tuloy, na-deny. Kaya sabi ng bayan, ICC rejection highlights Sara Duterte's arrogance, entitlement. Effective po yung mga statement ni Sara. Sabi ni Raymond Mong Palatino, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan or Bayan, she is a lawyer niya. She knows that her statement can be used by the court, but her arrogance and sense of entitlement prevailed, that she felt she could say whatever she wanted to say just to be able to flex in project their family's political influence. Sa kakayabang po, walang patutunguhan po ang sobrang kayabangan. Malinaw po ang sinabi ni King Solomon sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Si Sarah ayaw makinig. Ayaw makinig sa advice. Gusto niya yung naisip niya, tira lang ng tira para masatisfy yung ganyang pagiging arugante at mayabang. Masaya sa doon. Ang hindi niya alam, habang ginagawa niya yon, pinapahamak niya yung ganyang tatay. Ayun na nga po yung nangyari. Ngayon, balikan natin yung ICC, yung sinabi ni Atty. Cristina Conti. Sabi po ni Atty. Conti, De La Rosa's name was among those mentioned in the draft charges against Duterte. The prosecution has already built up a case against Bato de la Rosa. At the least, Bato's name even appears in the documents containing the charges. While the names of the 8 others were redacted in the publicly available version of the ICC document, sabi po ni Conti, it shows that at least 2 were police officers. One was an appointed official, one was close enough, and another one was a friend. These 8 players are also considered among the most responsible. Conti, however, noted that it could be difficult to arrest De La Rosa now because of various factors including his incumbency bilang isang senador. The Philippines arresting bodies, PNP, National Bureau of Investigation, and other law enforcement agencies may also hesitate to arrest a former PNP chief. Sabi ni Conti, for us, the reasonable or most probable time, including possible appeals, would be January, February, so that everything is settled. Ito yung sabi niya in relation to possible appeal the defense may file in relation to Duterte case. So, hintay-hintay lang po tayo. Kahit na marami sa ating mga kababayan naiinip na masyado sa pag-issue ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Pati nga po si Bongo. Sabi ni Lodge Bernardo Ohala, ayan na, ICC is coming to town. Sabi ni Bob Kapangpangan, tagal naman. Sabi ni Linal Resley Paksay, forthwith po sana, sir, madam. Forthwith, please. Sabi ni Alexis Ocampo, ready na si Idol Sentry, si Trillanes for the arrest. Sabi ni Lia Udadas Yadrutas, season ka na kay Tatay Duterte. Sabi ni June Baguio, he's honored to be placed at ICC jail. Sa totoo lang, magandang nandun siya kasi may kausap na kahit papano si Digong. At anyway, kung hindi sila guilty sa crimes against humanity, di mabuting malinis nila ang kanilang mga pangalan. At maswerte sila, mapalad pa rin sila kasi binibigyan sila ng due process, the right to be heard. Pero yung mga victims po ng AJK, wala na.
lahat na kaluluwa. Ito yung sinabi ni Pulong na sinagot naman po ni Jose Claire Castro. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Sabi ni Jose Castro, hindi tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa panakot. Pati yung ating Pangulo, tinatakot nila. Pati ng mga DDS. Takotan niyang pumunta sa Davao. Anong takot? Nandun na yung ating Pangulo para tumulong. Yan yung ating Pangulo. Sa Davao, mga kababayan, ini-inspeksyon yung tent city na nilagay ng DSWD. So, di ba? Para sa mga nalindol. Mga nalindol sa Davao Oriental. Kaya masaya po yung mga nalindol. Oh. Kasi masikaso yung ating Pangulong Bongbong. At tinitingnan niya talaga. Hands-on siya. Ayaw niya nung kinikwento-kwentuhan lang ng kanyang mga cabinet secretaries. Gusto niya mga kababayan siya mismo ang tumitingin sa kalagayan. 158 million pesos in cash assistance ang kanyang pinamigay sa iba-ibang mga municipalities na nalindol. Ayan o. O, diba? Ayan o. Morag na napod mo graduate diriya sa Davao Oriental. God bless PBBM. Sabi ni Sylvester Tumala, kaway-kaway pa, morag will come. Sabi ni Avelina Santos, the most important is he is giving his support and respect to the victims of the earthquake. Yan ang yan ang Pangulo. Ito galing sa sa Presidential Communications Office. Sama-samang tulong ng pamahalaan para sa muling pagbangon ng Davao Oriental na mahagi ang Office of the President ng mahigit 158 million na po dinagdagan na tulong pinansyal sa lalawigan ng Davao Oriental. Kabilang ang mga lungsod at bayan na labis na apektuhan ng kalamidad. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong upang matiyak ang mabilis na pagbangon sa mga naapektuhang residente. Nagbigay din ang DSWD ng 10,000 pesos na cash assistance sa mga pamilyang may totally damaged houses. Pati na rin ang hot meals mula sa mobile kitchen program at family food packs. Personal din kinumusta ni PBBM ang pamilyang evacuees sa Barangay Central, Tarragona upang alamin ang kanilang kalagayan. Kaya kita ninyo, kitang-kita sa mukha ng mga nalindol, masaya sila. Kahit sila nalindol, masaya pa rin kasi binisita sila mismo ng ating Pangulo. Nakipagkamay. Nabibigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan kasi personal silang kinakausap. Tingnan mo, walang kalungkutan sa kanilang mukha kahit nagiba yung mga bahay nila. You see? At ito, miniting ng ating Pangulo yung mga officials. Yan. Sabi dito sa report ng GMA, President Marcos met with officials from the local government and national agencies in Davao Oriental to discuss ongoing response and recovery efforts following the earthquakes. Governor Nelson Dayanghirang presented updates on the damage to infrastructure in houses as well as the number of families affected. While agencies such as the DSWD, DOH, and OCD reported an ongoing and planned assistance, Marcos also outlined the national government support for rebuilding the homes of displaced families. Meantime, sa mga tents muna sila ng DSWD kasi hindi pa pwede silang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa sunod-sunod na mga aftershocks. Sunod-sunod yung mga aftershocks na tumatama po. Iba ka madaganan sila. Hindi pa tuluyang nagiba yung kanilang bahay, baka sa mga aftershocks magiba at yun ang tumabon sa kanila. Kaya importante sa lindol, may tent city na linalagay hanggang maging stable na. Then comes now the rebuilding. Pabahay, ipapatayo agad-agad para po sa kanila. Ganon.